tinuro eh siya. Tara. Eh, pabor naman sa atin yung ganito, di ba? Maagang exercise to, bro. Yan tayo niyang ginigising. Gising. Ay. Abay, malala. Palala na ng palala. Ano, kaya pa dyan? Kaya pa yan. Mas matindi pa yung dinaanan natin ng kalanasan eh. Oh! Ay, ay. May tawid ilog. Ilog sa harap. Baba muna, baba. Mahirap umahon dun. Kala. Dito muna tayo. May dumadaan naman ditong motor yan, oh. May mga bakas. Mukhang mataas, bro. Malalim. Malalim yan. Malalim. Wala naman ibang dadaanan kung daan tayo sa ibang daan yung sa taas eh. Kaya nga eh. Wala tayong magagawa. Ito lang yung daan eh. Dito tayo tinuro eh. Oh. Ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. (7:19) Katapos namin mag-picture dun sa checkpoint sa town hall, ay dumaretso na rin kami dito sa mismong bukana ng Kabugao Poblasyon. At dito kami nakakita ng may tindang kanin. At ito, tapos yung natirang gulay ng seaweeds, yan ang ulam namin. Tapos bumili na lang din kami ng Coke. Kailangan namin ulit ng sugar, nalalambot na. At nag-autopilot na naman tong kasama ko. Yeah. Uy! Grabe bro! Gold yung kutsara tinidor dito. Mayaman kami dito, bro. Ba talaga yung mga tao dito? Mayaman. Mayaman yun. Yan sinasabi ko sa inyo. Mayaman kami dito. Gold yung kutsara tinidor. Tagal na tayo. Sabi ko na nga, challenging yung mangyayari dito sa Kalanasan at Kabugao. Dahil sa nangyaring umulan nung gabi, ay ang daming landslide. Nakakatakot. Pero kinaya namin. Gamit yung motor namin, napakalupit. Di ba? Yeah. Ay siya, kain na muna kami. Ang goods. Ang harap ah. Kilawin pala yung luto. Grabe yung gutom ko. Nangingibaba yung gutom ko ngayon. Antok na nangingibaba sa'yo na naman. 7:45 at tapos na kami kumain. Bumili na rin ako ng konting makakain habang kami ay babiyahe muna kung saan kami abutan. Konting baon, biskuit, panay tinapay eh. Ay, pinatago ko muna kay Lasadik at wala akong lagayan. Ayun na nga. Nakita nyo ba? Lumiliwanag yung kalangitan. Kumikidlat tsaka kumukulog. Salamat. Dito at nakakain kami. Te! Ay, thank you po. Sticker po. Check nyo na lang po. Facebook, YouTube. Thank you po. Angat ko lang yung ano ko, ilaw ko. Yuko ka muna. Mamaya na. At baka sabihin ni sinisilo ko eh. So dapat yung susunod natin na checkpoint is 158 kilometers or 4 hours din. Ako na? Oo. O sige. O dinadaanan mo yung dinaanan din namin ni Billy. Yun nga lang, hanggang dun lang sa may bago mag Basic Mountain of the Gods. Yun na yung mga dinaanan namin nun. Mas matindi pa nga yung daan natin ngayon eh. Gas na tayo? Hindi pa. Ano, gas na tayo para sure. Ayan. Gas na tayo. Gas na tayo. Baka mamaya bundok na naman daanan natin. Baka matandaan pa ako ni Kuya. Kung bakit? Si Kuya pa rin yung... Diyan ka ba dumaan dati? Hindi, tanda ako na ni Kuya. Sabi ko, dadaan ulit ako pagka level 2 na eh. Tara.
Full tank na. Yeah. Tara. Ah. Whew. Tingnan namin kung saan kami aabutin ngayong gabi. Pero hula kung di namin madadiretso to hanggang doon sa next checkpoint. Kung saan kami matutulog, eh bahala na si Batman. At least nakakain na naman kami ngayon. Malapit na kami dun sa mismong Kabugaw na boundary. Yung kung saan lumiko kami paakit ng Pudtol. At padiretso na tayo ng Conner. Maambon na. Kanina pa kami sinusundan itong ulan na to eh. Ngayon lang pumatak. At least hindi dun sa mismong kabundukan habang binabaybay namin yung daan dun. Ito na oh. Ito yung kaninang daan natin oh. Ayan yung papudtol. Yung paakyat na umaga natin pinuntahan pa. Ito na. Conner na ulit tayo. Dadaanan naman natin ngayon ng gabi itong dinaanan natin ng umaga. Nandun kami natulog sa may isang waiting shed. Waiting shed nga ba yun bro? Eh baka doon na lang ulit kami siguro para yung dadaanan natin ng umaga yung nadaanan naman natin ng gabi nung papunta pa lang tayo ng Conner. Dito na kami sa papastuhan namin ngayong gabi. Anong oras na bro? 9:40 mahigit siguro. 9:40 mahigit. Although kaya pa namin dumaretso. Kaso ang sakit na ng pit ko Hindi rin kinakaya. Tsaka mas maganda magpahinga na rin ng maaga kami ngayon. Sa dami ng mga dinaanan namin. At talagang papagod na kami ngayon. Medyo dumadapo na yung yung pagod sa ilang araw naming biyahe. Kahit na nakapagpahinga kami sa pagod-pod. Pero syempre pagka bumiyahe ka na ulit, doon na nararamdaman. Yun, may ilaw naman pala eh. Medyo may idea na kayo kung saan kami matutulog din ngayong gabi. At pakita ko na lang. Alam niyo na to kung saan to. Ang nasa isip ko kasi safe naman kami nakatulog dito eh. Diba? Wala naman nangyari sa amin. Walang gumambala. Diba? Pwede doon na lang ulit. Ba't lilipat ka pa kung saan safe ka na? Nakaparada na ulit ang aming motor sa aming parking. Ngayon sila sa Dick maghahamok na rin to kasi nakapagpatuyo na to ng gamit eh. Buti nga kamo hindi kami inulan eh. Umambon-ambon lang sa dinaanan namin. Pero hindi naman tumuloy. Buti tanda ko pa tong lugar na to. Lalagay ko nga sa mapa. Papangalanan ko na tong lugar na to sa amin. Dahil walang tubig dito sa lugar na to. Alam niyo na. Punas-punas lang muna tayo ng wipes. At ang aking kaibigan na nangangati na rin. Kamot na ng kamot Punas-punas lang muna. Yung palang susunod nating checkpoint, paalala ko, hindi pala Sagada, Tinglayan yung nakalagay mismo dun sa mismong passport ng Cordillera Level 2. Tinglayan pala, bago mag-Sagada. Bukas, okay na yun, nakadalawang checkpoint tayo. Nakita nyo naman kung gaano ka-challenging yung dinaanan namin. Sa dalawang checkpoint lang yun Kagandahan din kasi dito sa posto namin. Lagi may mga dumadaan. Mas halimbawa man na to mabilis na makakahingi ng saktolo dyan or ng tulong. Tsaka mas marami may mga kalapit naman na ganda rito na kabahayan. Nakapwesto na ako at kain muna tayo ng biskwit. Midnight snack. Sana bigyan kami ng magandang panahon bukas. Okay naman, mainit. Kaysa umuulan kung halimbawa kabundukan talaga. Paano? Tulog ka na. At kailangan na namin magpahinga. Bukas ulit. Kita-kits tayo sa susunod nating susunod nating checkpoint ha. Mabilis lang naman to kasi kayo nanonood lang kayo eh. Kami bukas pa ng umaga ulit. Ay wah.
Good morning. Toothbrush muna. Baka sabihin nyo, hindi na naman ako nag-toothbrush. Ganda ng umaga talaga rito. Tingnan nyo naman. Nakatulog naman ng maayos. At masarap. Ewan ko lang sila sa dup. Good morning sa mga kasama namin dito. Nalimutan ko magdala ng toothbrush. Pero buti na lang doon sa team building na tinuluyan namin. May toothbrush ako nakuha. Yan. Inuwi ko lang eh. Dinala ko lang. 6:39 ng umaga. At mukhang ngayon pa lang sumikat yung araw. Ang aga din kasi ang umano rito yung araw. Magpakita. At nakapag-ayos na kami ng aming mga gamit. At bago tayo umalis dito, digitan ko lang muna ng sticker. Para sa ganun, teka lang, yung basura ko pala, dali ko na pa uwi. At nang sa ganun ay, once na madaan kayo dito, alam nyo na kung saan kami natulog. Ayan o. Muli, good morning. At para sa ating day number 5 of Cordillera Adventure, level 2, next natin is Tanglayan. Or Tinglayan yata yun, 2 hours and 48 minutes or 109 kilometers. Pero hindi pa naman tayo agad-agad diretso ng biyahe. Dahil kakain muna kami nila sa Dick. Hanap lang muna kami ng kakainan para all goods na tayo at may lakas tayo ngayong araw na to. Hindi ko lang din alam kung ilang checkpoint ang magagawa natin ngayon dahil sa di pa natin alam yung mga dadaanan ngayon. Kung katulad din siya na nangyari sa Kalanasan at Kabugao na maraming landslide. Bundok pa rin naman eh. Tara bro, Karikitan Bridge. Yan ang palatandaan nyo. Kung gusto nyong makita kung saan kami natutulog nila sa Dick. Natatawa pa ako kagabi. May isang dumaan na lalaki. Takot pa kami, meron daw nagpapakita ron. Nakatulog na nga kami ng isang gabi. Sa pangalawang gabi, tsaka pa magpapakita. Wala, hindi na kami maniniwala sa ganun. Lulo ko pa rin yung ilaw ko. Kumikislap-kislap oh. Ayaw pa rin niyang mamatay. Pagawa ko na lang. Iniyuko ko na lang muna ulit eh. Kaya pag umaga, niyuyuko ko yung ilaw ko. Pag gabi, at wala namang gaanong kasalubong, ayan, nakaangat yan. Para kahit na nakahay siya, wala tayong masisilaw. Ang sarap lang sa pakiramdam na nagagawa namin yung ganito. Pwede kami matulog kahit saan, sa waiting shed, sa simenteryo, kung saan man namin gustuhin. Kasi baka dumating yung araw na hindi natin masasabi, makilala man tayo, baka kahit saan tayo pumunta at gusto nating matulog, may makakakilala, tapos alam mo na, hindi mo magawa yung gusto mong gawin, di ba? Kaya hanggat maaga, hanggat kaya pa natin, may lakas pa tayo, ay gawin natin yung gusto nating gawin, di ba? Kahit pa minsan-minsan, kung may trabaho man kayo, kahit pa minsan-minsan gawin nyo yung mga dating naiisip nyo na gusto nyong gawin. Kasi darating din yung araw na kung kailan tayo marami ng oras, marami na tayong pera, pero wala na naman tayong lakas para gawin, doon tayo parang manghihinayang sa mga panahon na madami tayong lakas. Tandaan nyo, yung pera naman kasi babalik naman yan eh. Kaya pa natin kitain yan. Kasi yung lakas na meron tayo hanggat bata pa tayo, iba na pagka tumanda na tayo. Meron pa tayong mga kayang gawin ng bata pa tayo na hindi na rin natin pwedeng gawin pagka tumanda na tayo. So itong tinatahak natin na daan, ito yung tinahak natin nung gabi na papunta tayo dun sa tinulugan natin. Inabot tayo ng gabi. Ay ngayon, makikita na natin kung anong itsura nito at saka ng tabuk. Konting bakbak lang muna habang naghahanap tayo ng tindahan na makakainan namin. Ayun, kainan. Babakbak pa lang ako eh. Kababangking ko lang eh. Ayun, may wifi. May piso wifi. Wala kasing signal dito. Ayos ang tugtog ah. Bago ka magulog. Baby, give it up, baby. Oh, meron na tayong internet. Okay lang po. Okay na tong pantawid ng agahan. Uy, social naman dito. Alam niyo kung bakit social? Imbis na kalamansi, lime. Makakita nun. Social yun ah. Sa
Dati nga, pahirap ang kalamansi dito. Lime lang ang inaano eh. Pampaano nila eh, pampaasim eh. Sarap. Tapos kumain, Daileen's Hot Mickey. Pangalan nung kinainan namin. Ayan na, ang araw, talagang tirik na. 7:23. Diretso na tayo sa first checkpoint for the day number 5. Konting bakbak lang. Pinagpawisan agad kami sa init nung kinain namin, tsaka nung kape Corner pa rin tayo ha. Malapit lang yung kinainan namin mula dun sa tinulugan namin eh. Yun, ito rin pala ang itsura nung mismong dinaanan namin nung gabi na hindi namin ma-imagine kung anong itsura. Dahil nga minsan may parang malalim, minsan parang pantay lang sa kalsada, yung mga puno dito sa mga tabi. Ganito pala ang itsura nito. Halos parang tumutuloy kami sa mismong kabundukan na gitna. Ayun Gabi, hindi mo ma-imagine anong itsura ng lugar na to. Kalsada lang makikita mo eh. Wala pang ang poste na may ilaw dito eh. Talagang ilaw lang galing sa motor mo. Kaya kung ano lang yung naiilawan ng galing sa motor ko, yun lang yung nakikita natin. Kalsada tsaka konting panabi lang. Para kang nasa pinuntahan namin sa Nueva Vizcaya, yung Bangaan ba yun? Bangaan Rolling Hills. May nga lang pa dun. Medyo makulimlim pa dun. May parting malayo ng kanan. Ayun tingnan ba natin to? Dito tayo tinuturo siya. Tara. Pabor naman sa atin yung ganito, di ba? Pabor. Dinaanan natin to. Ito yung kaunti lang. Pagdating natin doon, kalsada na ulit to. Sakto lang. Basic pa lang to, basic. Maagang exercise to, bro. Sakit nga ng pit ko eh. Kaya yan tayo niyang ginigising. Gising. Ay. Konti lang naman pala. Konti lang. Konti lang. Warm up lang yan, bro. Warm up lang. Nag-umpisa pa lang tayo ngayong araw. Meron pa. May part 2 pa. Kala nyo tapos na? Hindi pwedeng ganun lang yun. Ayan pa pala eh. Nabitin eh. Dagdagan daw ayan. Oo, sige. Sabi tayo, warm up pa lang yan eh. Yun pa. Ito yata medyo mahaba-haba. Ito. May kasama ng Tekpu. Ay. Tama ba itong... Ewan ko, di ko na alam eh. Kadami na dinaanan natin. Di ko na rin alam kung ito ba yung dinaanan natin nung papunta pa lang dun eh. Uy. All goods. Abay, hanggang saan to? Yeah! Go, Jeremiah. Aba. Magputik-putik muna tayo hanggang umaga. Taas ng putik-putik, batuhan naman. Ewan ko na lang. Aba, Ayos. mukhang malayo-layo to ah. Umagang umaga. Anong oras ba? Ayan na. Tagtag na yung Marel. Alas 8 pa lang. Uy. Aray ko. Yeah. Aray ko. Uy. Kailan kaya gagawing to, kalsada na, simentado. Parang bago to, bro. Parang hindi tayo dumaan ng ganito kahabang rough road nung gabi. rough road nung nakaraan. Okay, ang tanda ko nung gabi tayo panay simentado eh. Dire-diretso lang tayo eh. Iba to, iba. Ay talagang sabi ni Google Map iba-ibang daan ko kayo dadalhin. Alam mo yun, sa dami na ng dinaanan mo, di mo alam kung nadaanan mo na ba. Lalo't gabi pa yung punta natin. Kaya naman eh. Ang problema lang, yung puwit mo kung kakayanin ba. Masakit na yung puwit ko ah. Ang tanong, gaano katagal to kalayo? Kita ko dun, rough road pa rin eh. Nagtanong pala tayo dun sa nadaanan natin. Wala nang tanong. Magtiwala ka lang kay Google Map. May daan po dito. Mahaba pa po yung rough road. Thank you pa. Salamat po. Anong sabi? Oo daw, meron daw dito rough road. Tapos meron kalsada na. Okay. Kaya lang, hindi nabanggit kung gaano kalayo yung rough road. Ay, surprise! Surprise yun kaya hindi binanggit.
Basta ang mahalaga, tama yung daan. Opya. Hindi ko pa natatanaw. Mukhang malayo-layo pa. Iba to, iba. Kala ko nga dire-diretso na magiging daan natin kasi ano na simentado yung naalala ko na dinaanan natin nung gabi. Ibig sabihin, palihis to. Hindi ito dun. Ito talaga yung papunta ng ano. Ewan ko. Kasi Tinglayan. ang nakalagay dito, dadaan pa ng Tabuk ulit. Sa mapa mo ngayon? Oo. Ewan ko, malaman na. Tingnan natin. Alam mo naman si Google Map, bigla nagre-routing yan pagka tipong nakakita ng ibang daan na mas mabilis. Mukhang mas mabilis. Pero ang tanong, mabilis ba talaga to? Shortcut lang. Shortcut. Pero hindi mabilis ang takbo. Bagal. Oo. Yan problema kay Google Map eh. Kaysa naman kay Waze. Bibigay ng shortcut. Pero hindi ka rin mapapabilis. Kaysa naman kay Waze. Mas matindi si Waze pag yun ang ginamit mo. Aba, ay malayo pa ata bro. I don't know. Parang daan naman, di malikan, rock to. Uy! Google, ano na? Walang signal dito eh. Saan mo kami dinala na naman? Pero ang ganda dito, ang daming rolling hill. Mangga bro, ang dami oh. Maganda yung palibot nito, no? Kabundukan na to. Cho, padaan mo na. Makikidaan ha, oh. Nagpaalam ako, baka mamaya sugurin mo kami. Aba, malala. Palala na ng palala. Kaya pa naman. Buti na lang kamo, malis tayo ng 1 bar lang ang bawas sa sa gasolina. Ano, kaya pa dyan? Kaya pa yan. Mas matindi pa yung dinaanan natin ng kalanasan eh. Agang paalmusal nito, ah. Konti nga lang kinain natin eh, tinagtag kaagad tayo eh. Baba o kanan? Teka lang. Di rin kasi kita sa mapa kung Parang may pasubsob lilikuan. na yan, ah. Oo nga eh. Palusong ng palusong, ah. Diretso lang bro. Medyo malapit na yung kalsada. Mayroon parang main road na lumabas. Hindi ko akala may dadaanan pa tayong ganito rito. Yeah, boy. Oh! Ay! Uy, tawid ilog! Ilog sa harap. Ano kaya yan? Yari. Saya ba to? Kuha tayo ng pansukat. Hindi pwedeng basta tayo sumulong dyan. Oh, malabo tubig eh. Di kita Mukhang ilan. malalim yan. Kailangan natin ng panukat. Baba muna, baba. Mahirap umahon dun. Kala. Dito muna tayo. Ay, may mga kawayan naman pala rito eh. Pwedeng pansukat yan. Kung gaano kalalim to. Baka mapasabak tayo ng hindi oras eh. Let's go, guys! Baka may dumadaan naman ditong motor yan. May mga bakas. Mukhang mataas, bro. Sa gitna. Malalim yan. Malalim. Wala naman ibang dadaanan kung daan tayo sa ibang daan yung sa taas eh. Kaya nga eh. Wala, delikado, bro. Wala tayong magagawa. Ito lang yung daan eh. Dito tayo tinuro eh. Magbabad akong sapatos. Kung hanggang Mukhang saan. malalim nga, bro, no? Testing. Hanggang 20. Kaya to bro. Kaya? Sige, tawid ka na. Kaya. Para ma-check natin lahat. Mabato yung ilalim. Oh. Hanggang 20. Hanggang 20 mo. Ayan si kuya. Tingnan natin si kuya. Ay, ito pala. May dadaan. Tingnan mo natin si kuya. Ay, kay kuya mataas yung motor eh. Saan ang daan kuya? Mas mababa po dito sa gilid. Ayun, gilid daw tayo dun. Tapos, sige. Hanggang saan ang motor ni kuya? Ayun, kalahati ng gulong. Ayun, dun. Sa gilid, sa babaw. Ah, salamat kuya. Alam na namin kung saan kami dadaan pag ganun dun. Teka lang, magsasapatos ulit ako. Buti na, may dala akong pamunos. Mahirap magkaroon ng amoy ang paa. Ano boy, ready na? Buti na lang may lokal na tinuro sa amin yung kung saan kami dadaan sa parte ng ilog. Mahirapan kami kung kami lang mismo. Yung gitna yung pinupuntirya ko eh. Yung pala sa tabi. Dahan-dahan lang. Pero kaya naman yung gitna. Teka lang, putik. Ito na yun.
Wala nang atrasan to. Sheesh! Putek naman. Kailangan talaga ibaba yung pa. Woo! Thank you, Lord. Woo! Although umano yung yung sapatos ko sa putek ko. All goods naman. Woo! Kunti papakit naman to. Kaya to. Hello! Puti na lang naka dual sports. Kung hindi, di ko alam kung paano kakapit yun doon sa may putik na yun. Wakas, kaya na to. Kaya pa, bisti. Kada checkpoint iba-iba eh. Iba-iba yung tinatahak namin eh. Talagang subok na kami dito ba. Kaya napakahaba to. Ayun, may nakalabas ng arko. Siguro naman paglabas nito, pasimentadong daan na. May tubig. Dalang. Ugas. Baka meron pa dyan. Ayun. Mamaya, mapunasan na lang mamaya. Ay. Buti na lang. Aba, malayo pa. Pero mas okay na itong daan na to. Hindi ko lang alam kung mayroon pa tayong tatawarin ulit na ilog. Dito ka. Thank you, Lord. Grabe. Napaligo. Nakaamoy yung sarili. Grabe, ang ganda oh. Daming rolling hills. Daan, malalim ng putik na yan oh. Aba, diretso hanggang makina ang putik na yan. Dito tayo. Matigas-tigas na yung lupa. Buti na lang, no idea kung hanggang saan tong off-road na to. Woo! Yan tayo. Delikado eh, na-out of balance, diretso ka dyan oh. Uy, ano yun? Parang sumasayad yung crash guard ko ah. Uy, may bato. Dito na tayo sa kanan. Alam nyo na, yung mga magle-level 2 dyan, alam nyo na ang susuungin nyo pag sinundan nyo si Google Map. Kaya dapat kahit pa paano matandain pa rin kayo sa dadaan, para kahit pabalik, kahit di na kayo mag-Google Map, alam nyo. Alabaw. Uy. Woo! Walang niya mo yung view. Napakaganda. Sulit na nakita ang view kahit na ganito kahirap yung daan. Buti na lang at yung ginawa kong ride nung huli doon sa Nueva Vizcaya, sa Dimalican, talagang paghahandayan dito sa level 2. At ready na talaga. Tagaktak na ang pawis ko ba. Basang-basa na yata yung Shipa t-shirt ko eh. Kaya siguraduhin nyo every time na bago kayo aalis, hanggat maaari full tank lagi ang inyong motor. Hindi mo alam kung anong nasa harapan na daan. Ayun, kalsada. Makikita ko na. Finally, kita tayo sa kalsada. Thank you, Lord. Silong muna, ang init. Hintayin natin sila sa dik. Grabe, patabok na pala yung daan na to. Diretso. Sa wakas, kalsada na. Tabok na to? Hindi pa. Patabok pa lang, sabi ni sir. Dire-diretso na po ito, sementado. Okay. Bago magtulay, kanan po. Okay. Salamat po. Tinuro na namin ni sir yung daan. Konting hangin lang. Medyo bakbak ng konti Kailangan ko ng hangin. Whew! Salamat. Mahilo-hilo ako dun Whew! Ganda ng view dito sa kanan
Nakakapawi ng pagod. Uy, Bajaj RE tuk-tuk oh. Oo, meron dito. Kulay pula din oh. Ano yun? Landslide o may ginagawa dun? Naglalaglagan yung mga bato eh. Bubungkal? Landslide po yun o ano? Nagawa widening. Kala ko, gantong katanghal, umagang-umaga meron agad landslide eh. Yun, meron dong bako. Ba, dalawang tuk-tuk na yun nasa harap ko. Parehas pula pa. Kala ko landslide eh. Ayun o. Road widening yata ang gagawin dito. Sabi ni kuya. Yung pala napagtanungan ko, siya yung driver ng tuk-tuk na nakaparada. Hindi naman road widening yata. Parang widening nung tabi. Parang sa ganon, iano na rin yata nila, lalagyan nila ng bakod. Parang katulad dito. Tsaka yung iba pa na daanan natin. Ganyan yung mga gagawin. Parang sa ganon, magkaroon man landslide, meron agad pipigil. Ito pa, tuk-tuk oh. Ayos pala. Pero nasa kabundukan ka, panay tuk-tuk yung makikita mo. Oh, may masabi na talagang malakas ang tuk-tuk. Bajaj RE man o Bajaj Maxima. Ayun ang mga nakikita ko dito eh. Presko, hangin. Malapit na tayo dun sa lilikuan. Uy, ayun, ito, grabe, daming dala ng tuk-tuk na yun. Punong-puno may top rock pa. Ang bilis naman ng mga nakatuktok na kulay pula. Nawala agad eh oh. Tulay. Ayun, yung tuk-tuk. Naabutan din. Laki nito ah. Ito pagkatapos ng mismong tulay, may nakalagay dito, Tabuk, diretso, Balbalan yung kanan. Meron ding daan dyan sa kanan pero mas mapapalayo tayo. Dito tayo, Tabuk. Grabe daming tuk-tuk oh. Bida ang tuk-tuk talaga. Pinukpok Elementary School. Okay. Pinukpok, Kalinga, Apayao. Ang pangalan nitong lugar na to. Dito lang ako nakita na meron na biyaheng jeep oh. Biyahe niya ay Tabuk, Tuguegarao City via Pinukpok. Parang yun lang yata yung nag-iisang bumabiyahe dito ah. Oo nga Solo ni Kuya Pasahero. Oo, solong-solo. Panalo yan Kuya. Kagad, kota kagad, boundary na kagad. Oo, isang ikot lang yan. Isang round trip. Magkano kaya pamasahe dito 1,007 mil. Nga. Makakabili ka na kagad ng bagong motor sa isang buwan nun. Mula Coner hanggang makarating tayo ng Pinukpok. At itong daan na binabaybay natin ay pa Tabuk. Masyadong mahabang rektahan na lang kaya mas mabilis yung daan, yung biyahe. Panay truck. Halos parang ito yung kapatagan sa gitna ng mga kabundukan, sa mismong gitna ng Cordillera. Mas mabilis na ngayon dito after nung mahirap na dinaanan namin. Yan panay tubigan. Oh yeah. Namimiss ko na tuloy mag-tuk-tuk. Kapag kasi tuk-tuk kahit chill ride lang enjoy pa rin kasi hindi ka gaanong mainitan tsaka wala kang gaanong suot kahit magsando ka lang. Mas mararamdaman mo yung hangin. Gaganto kasi kailangan mo safe lagi. Talagang kailangan kahit mainit naka safety riding gears ka. Ang init na dito ba? Balay Kalinga. Ibig sabihin nun Balik tayo ng Kalinga. Kalinga naman to Ayun nga. 62 kilometers 1 and 40 minutes 1 hour. Banking. Ganda ng kalsada init na init pa. Kapit na kapit kahit dumaan ng ilog at putik. Rupa, Rupa? Nasaan ka na, Trupa? Kaya pa, Rupa. Niya ka? Rupa! Sa'yo muna itong 3 bag. Bili, pagbigyan mo ako, sa'yo muna itong 3 bag. Sige, karga mo lahat dito kahit natin yan. Woo! Pinapakasa mo pa ako. Rupa! Ito na ako. Rupa, yan na ulit ako, Rupa. Wala ka nang itutodo. Wala na. Matutuyutan ka na. Wala na, Rupa. Wala ka, Rupa. Ano, Rupa? Sige, Tuloy, ulit. sige, Hindi ka mananalo sa akin sa pabagalan. Tabuk City na yan Oo nga, Tabuk na to. Tabuk City, yan ang barangay. Inakita lang kami dito.
Nakalagay kasi rito ay Chico River. Parang dam ito. Parang katulad dun sa amin, may dam. Eh kaso, medyo hindi ganong mataas yung tubig. Ayan o. May daan pababa yun, ang lakas ng agos dun. Pero dito sa mismong dam, hindi ganon. Alas 10 ng umaga at nakita na rin namin tong nadaanan namin na Chico River. Napakaganda, ayos na ayos. Sir, yun na kami. Makikita at madadaanan nyo rin to dito. Ayun o, Chico River. Init. Ganda no. Namiss ko tuloy yung katulad sa amin na dam. Kaso ito nga lang, mas mahaba to. Mas malaki to eh. 1 hour and 30 minutes pa or 55 kilometers pa. At pagkano kakain na rin kami ng tanghalian. Medyo nakakaramdam din ako na kailangan ko magbawas. Kailangan ko maghanap ng CR. Kanina parang uutot lang ako. Naramdaman ko parang medyo may kasama. Kaya pinigilan ko, cancel. Di kalayuan dun sa Chico River. May roadwork dito. 30 minutes interval. Gano'ng katagal yun, no? Grabe tagal. Maghihintay muna kami dito. Ay, no? Humahaba na yung pila rito. Nagtitindang buko eh. Binila ko nila sa deko. Habang naghihintay kami, ang init eh. 10:30 na ng umaga. Kaya tayo kung alas 11 kami aalis dito. Buti na lang, may dala pala akong foldable chair. Pwede eh. Habang naghihintay umandar. Under na pala hata. Ayan na, 10:30. Tara na. Okay, last one. Kami naman. Let's go. Okay, pag-unahan ka pa ba? Dahan-dahan lang, makisabay ka na lang. Ayan, ito yung nilalagay oh. Yung parang net. Para anytime na merong malumaglag naman dyan, hindi diretso dun sa mga dumadaan. Grabe katakot. Tinibag lang tong ano. Kala mo babagsak sa'yo eh. All goods. Malapit na sa dulo. Ayun, mga natibag na yung harang sa kaliwa eh. Alikabok! Welcome to Barangay Lukog. Sa wakas, nakaalis din. Ang tagal nun ah. Paunahin mo muna kami sa curbs. Wala. Ayun, may kasalubong na XR eh. Alas 11 ng tanghali. Malapit na, 1 oras pa. Uy. Oh, may parang tunnel dito. Wow. Ano kayang tawag doon? Ngayon ko lang nadaanan yun ah. Hindi ko rin alam kung anong tawag doon eh. Pero nadaanan namin oh. Ayos ah. Bago magtulay ng anong pangalan? Bagombong Bridge. Ayun. Dito to sa may Tabuk City. Dumadapo-dapo ang antok pagka ganito. Chico River pa rin to. Nasa ilalim ng tunay na to. Laki pala nun. District Highway Boundary. Kanan Pinupok Abot Road. Ito may pangalan, Gesang Tunnel. Yung isa hindi ko alam kung anong pangalan nun eh. Dalawang tunnel. Nakaw, napakabaho ko na. Sarili ko, naamoy ko na. Gusto kong maligo, maibsan lang yung ano, init na nararamdaman ngayon. Pawis-pawisan. Woo! Nakita na kami sa signage dito. Poblasyon, Lubwagan, 7 kilometers. Yung Tinglayan, 27 kilometers pa. So itong Tabuk na dinadaanan talaga namin kabundukan, hindi dun sa tulad ng dinaanan natin nung gabi. Buti nagpagas na rin pala kami kanina. Ang problema ay kung saan kami makakapag-withdraw. Wala ng budget. Kailangan na namin ng budget. Ang lakas sa gastos. Kala natin, tipid pa tayo nito ba? Oo nga eh.
Nag-ano pa tayo, tulog-tulog lang sa dam. Magsi-6K na yung gastos natin sa 6 na araw din. Kaya nga. 1K per day. Dahil sa gas, nakakadalawang pultang tayo eh. Yung dating 100 plus kilometer. Wala, hindi umaabot ng ganun ngayon dahil panipakyat eh. Oo, mas malakas sa gas talaga. Ma'am, thank you po. Thank you po. Salamat po. Ganda ng view rito eh. Ito pala yung parang view deck dito eh. 12:43. Nagpahinga lang kami saglit dito sa view deck na daanan namin at medyo hinihingal kami sa sobrang init. Pahinga lang. Eh sakto naman na ito sila ate ay bumaba ng bus. Meron palang biyahe. Higi po. Naghihintay pa sila ng sundo nila. Pinakain pa kami ng binigyan kami ng tupig. Maraming salamat. Napakaganda ng view. 23 kilometers. Konting-konting kembot na lang to. Katapos nito ay Sagada. And kanina, habang nagpapahinga kami, chinek ko yung aking messenger. And nagchat ang aking asawa, si Angel. Sabi niya ay meron daw silang outing at mag-overnight. So ngayon, kailangan kong makauwi din agad kasi yung aming mga alaga ay walang magbabantay. Kailangan kong tapusin na to. Pero di man nagmamadali ha. Teka lang, ano to? Mayor Chow Igmalanag Motocross Underbone Challenge Pasil Kalinga. Oh, dito tayo diretso sa kaliwa. Siguro naman itong mga natitirang checkpoint ay mabibilis na nating matatahak. At yung sa Sagada, after ng Sagada ay papunta ulit ng Garden Breeze Hotel, which is yun din yung isa sa mga checkpoint nung level 1 natin. Sagada tapos Garden Breeze Hotel, na halos inuulang kami noon at inaabot na rin kami ng gabi nung makarating kami ng hotel. Siguro doon na rin kami mag-check-in. At yung mga power bank na chinarge namin nung nakaraang araw nung sa Pagudpod sa Villa Manuela ay palobat na rin. Eh alam nyo naman, hindi naman pwedeng wala tayong pang charge. At yun lang yung inaasahan natin, yung power bank. Ganito talaga pagka isa kang content creator, or sabihin na natin para sa akin dinodocument ko lang yung mga ginagawa namin, yung mga adventures namin, di ba? Yung mga tungkol sa buhay namin. Kumbaga documentary ng namin to eh, ng mismong buhay namin eh. Kung halimbawa ang gagawin namin kasi ay tipong ride lang, wala namang gaanong video, walang documentary, kumbaga picture lang, mas mabilis yung magiging biyahe namin kasi dire-diretso lang kami. Unlike ng ganito na siyempre kailangan namin tumigil, papalipad kami ng drone para ipakita sa inyo yung ganda ng nadadaanan at napupuntahan namin. At siyempre magkaroon din kayo ng idea kung sakaling gagawin nyo rin tong ginagawa namin Cordillera Adventure, eh alam nyo na kung saan kayo dadaan at ano yung mga dadaanan ninyo nang sa ganun mas mapaghandaan ninyo. Dito kahit nakatirikan yung araw at tutok sa amin, malamig yung hangin kasi tingnan nyo naman kung gaano kataas tayo ngayon. Yung kanina ng habang pataas pa lang tayo ay talagang iba yung init. Doon sa binakbak namin na simula doon sa may nag-intay kami ng turn namin yung sa may traffic, Barangay Dangoy. Ano nakakasakop na bayan dito? Lubuangan, Tabuk City. Ito, pagkatapos nito ang Lubuangan, yun na, tinglayan na yun. Kailangan ng maligo. Habang nakatambay kami dun sa view deck kitang-kita namin itsura nitong mismong Labuangan. Yung mga rice terraces na ginawa, tsaka yung mga kabahayan na nandito sa mismong gilid ng bundok. Hindi lang to isang barangay. Maraming barangay. Kanina Barangay Dangoy, nabasa ko, tama ba? Oo, tama. Tapos ngayon Barangay Lubuagan. Hindi, Lubuagan yung bayan. Bayan ng Lubuagan. Oo, Lubuagan. Mali nga sabi ko, Lubuangan ako ng Lubuangan eh. Lubuagan, bayan yun. Ayan, tingnan mo dito. Bayan daw pala, sabi ni John Pak. Ayan lokal ng Lubuagan, distrito ng Kalinga. Oo. Distrito ng Kalinga. Medyo kumakalam na rin ng sikmura ako Tumatawag na ng lunchtime Siguro naman yung daan na to mabilis-bilis na. Ito, mas gugustuhin ko pang dumaan dito sa off-road kaysa dyan sa sementado Tingnan mo naman Alam niya, pag nalula ka bigla ka na paano dyan ito, buti pa to, medyo may harang pa.
Ganto daan dito. Off-road, simentado, off-road. Halininan lang. Palabas na tayo ng Lubuagan. Mountain Province na yung nakakasakop dito. Yung ano, Kalinga. Diba, nag-aantay. Ay, hindi. Nakahinto lang pala talaga. Pababa na naman. Nakalagpas na tayo ng Lubuagan. Tinglayan is 13 kilometers na lang. God is good all the time. Nakalagay dun sa truck sa likod. Hoy! Liligo ka na? Ayan oh. Yan oh. Panay tubig dito oh. Ligo na. May mga nadadaanan din kami rito, no? Restaurant, pansiteria, ganyan. Unahin na muna namin yung checkpoint bago kumain. Sa ganun, nakaisa man lang tayo ngayong araw na to. Makaisa na. Yun, no? Doon na tayo nang galing, oh. Yung likod ng bundok na yan, doon tayo nang galing. Kalabaw. Ngayon lang ako nakakita ng kalabaw sa ibabaw ng bundok. Dito kumakain, no? Kalimitan pagka nasa bundok, alam ko, baka eh. Mamaya mahulog yun. Kaya nga eh. Diba? Kalimitan naman talaga sa bundok, baka. Pero ngayon lang ako nakakita talaga ng kalabaw nasa bundok. O kaya kambing. O kaya tupa. Nasa Pilipinas tayo eh. Di ka, kalabaw ang nasa bundok. Pababa na naman ang pababa. Oy, Inaantok na naman? baba. Sarap ng hangin. Antokin ka na mamaya. Autopilot na naman ata ako. Ito, umiinit-init na ngayong hangin eh. Ganda ng kalsada, spaltado. Dito, maayos na. Oh, ganda naman ang taas na yon. Green na, green. Ito, ano to? May nakalagay. No U-turn. No turning back. Accident prone area. Sharp curve. Okay. Ganda oh. Oh, nice ah. May waiting shed dun oh. 121. 6.9 kilometers. Akala ko naman yung aspaltadong daan pababa ay dire-diretso na. Hindi pa pala. May surprise pang ganito oh. Ay nako. Ayun na yata, tinglayan na yan. Yung mga may nakikita kaming kabahayan. Ayan, sa baba oh. Oh, tinglayan na nga yan. Kailan sakit na ng puwet ko. Tayo lang ako. Kaya naman eh. Sa wakas, nasa parting baba na tayo. Wallace Bridge, Cordillera Administrative Region. Konti na lang, mag-autopilot na. Dumadalaw na naman yung antok. Ito yung isa sa magiging kalaban mo pag dito sa Cordillera ang tinatahak mong ruta eh. Ang lamig ng hangin. As minsan sasabay pa yung magandang kalsada. Buti na nga lang kahit pa paano may mga rough road kasi pampagising. Rough road ulit, di ba? Oh, gising, pampagising, pampasakit ng puwet. Para di ka antukin. Uy, may ano dun oh, hanging bridge. Ang haba ng hanging bridge. Ang ganda ng kulay ng mga pananim. Dilaw at saka green na green. Ayun na, nakalagay na. You are now entering Tinglayan Town proper. Tinglayan, Kalinga. Okay. Hey! Town hall na lang ang kailangan. I love MRF Tinglayan. Dito pala yung daan pababa dun oh. Dun sa may bridge. May hanging bridge. Okay, kanan tayo. This way to evacuation center. Sa wakas, nandito na. Ito, municipal station. Ito yata oh, bagong gawa ata. Bagong gawa yata yung town hall eh. Kahit doon na lang sa police station. Wala kasing nakasulat eh. Sir, good afternoon. Magpipicture lang po kami. Okay lang po. Ito po ba yung municipal hall? Okay. Bagong gawa nga. Sa wakas narating din natin. Odometer is 78,747.8. Nako, umiitim ang kaulapan. Tapos
Nagpaparamdam pa yung ano. Ayun na nga, medyo may parang umaamban sa ilong ko. May tumulo. Huwag ka naman muna bumuhos. Nakakatakot. Nasa kabundukan pa kami. Di pwede tayong abutan yan dito sa kabundukan. Dapat doon tayo sa safe. Malalaki yung pataka ba? Sana may madaanan pa kami dito ng ano, waiting shed para makasilong muna. Pero parang sa kahabaan nito mukhang wala na eh. Ayan na! Lumalakas na! Lumalakas na yung ulan. Wala pa tayong masisilungan dyan. Nangya ka. Ito ang mas delikado lalo't umuulan. Sira na yung kalsada rito. Wala nang ang budget. Umuulan pa. Makakauwi pa kaya? Basta mag-ingat.